Kung kaya naman po, Mr. Speaker, ako ay nananawagan, lalo na sa inyong mga bayarang trolls at vloggers Naku who po. until this time prefer to take the side of China. Oo. Let us all Ano lang yan eh, ingay lang yan eh. Ay, hindi. Stable ang bansa mali- natin. Yeah. Ingay lang yan. Oo, eh. Stable daw ang bansa. Ano magiging stable ang bansa? Ang ating utang ay 15 trillion. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling na congressman, oo. Mga vlogger na naman ho ang pinagdiskitahan itong si Congressman Robert H. Barbers. At dito sa video na to, magpapagood vibes ho tayo, no? Papanoorin ho natin ang pagbisita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga batang may sakit na CA, no? Talagang ibang klase ho talaga itong si Tatay Digong. Wala ho siyang kahambing sa mga naging leader, naging presidente sa ating bansa. Kumbaga talagang one of a kind ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang ho niya ngayon ginagawa yung mga ganyang klaseng bagay. Mayor pa lang siya, presidente, pagka Christmas season, talagang bumibisita ho siya sa iba't ibang mga ospital para bisitahin itong mga kabataan na to. Minsan pa nga ho, nung mga nakaraang taon, talagang nakikita ho natin na talagang naluluha itong si Tatay Digong pagka kinakausap at binibisita niya itong mga pasyente na to. Kung talagang taga-suporta kayo ni Tatay Digong, pakita ho natin itong mga ganitong klaseng video sa mga kababayan natin. I-share nyo na ho itong video na to. Ayun na nga, mega love shoutout ho muna tayo. Eto na mga kababayan, maraming salamat ho. Wala ho talagang makakapigil sa pagpapakulay ng ating mga kababayan. Maraming salamat ho. Talagang matindi ho sila kung makapagpakulay. Ito dito, mega love shoutout dito kay Mama Leonila Davis. Maraming salamat ho sa pakulay. Maraming salamat. Mega love shoutout. Si Madam mo, pasyal lang po si Madam. Maraming salamat ho, Madam. Thank you ho dyan sa 2 pounds na yan. Mega love shoutout din ho dito kay RML SBL. Mega love shoutout. Salamat ho. Maraming salamat. Ingat ho kayo. Merry Christmas. Merry Christmas. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Connie Moratin. Maraming salamat ho sa 2 pounds. Merry Christmas. Di muna mega love shoutout. Merry Christmas ho muna tayo ngayon. Merry Christmas. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Napakalaking tulong ho yan para mas mapaganda pa natin yung ating mga reaction video. Ito na ho. Panoorin ho natin itong pagbisita na to ni Tatay Diggs. Panoorin ho natin to. Game. Ano siya pangalan niyo? Oh, yes! Sing, sige, sing a song. Sing a song. Sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Utang eh. Singer! Palakpakan natin bata. Galing. Ano ho yan? Talagang si Tatay Digong, ganyan ho talaga siya. Talagang malapit ho siya sa mga bata. Yung bunganga ho niya, talagang normal lang ho sa kanya yon. Kumbaga manarisim yung pagkapasmado ng bibig niya. Ganun lang talaga. Pero pagdating ho sa pagmamahal, naku, wala kahit sinong politiko dyan, hindi uubra dyan kay Tatay Digong. Kahit sino hong itapat nyo dyan sa mama na yan, pagdating doon sa walang kaplastikan na pagmamahal sa mga bata, lalo na doon sa mga may sakit. Yan ho si Tatay Digong. Kaya nga, kung binigyan lang ho to ng panibagong 6 na taon, naku, malinis na ho Pilipinas. Malamang sa malamang, wala na hong mga dorugistang pakalat-kalat sa karsada ngayong mga panahon na to. Alam niyo mga kababayan, talagang biktima ho ng ipinagbabawal na droga na yan. Yung mga bata na yan. Pagka lumaki ng kaunti yan, tapos napakalaganap ng ipinagbabawal na pulburon, sila ho talaga ang pinaka-unang matatamaan dyan. Kumbaga, lalo yung mga mahihirap na kabataan, yung mga estudyante. Ano ho kasi, kumbaga, napakamura pa ng utak nila, ang daling utuin. Nitong mga nitong mga tulak na to. Try mo to, curiosity, try mo. Yung kaibigan mo nagtatry na, di ka pa magtatry. Ginaganon ho nila yung mga bata. Kaya, sang-ayon ho tayo kay Tatay Digong na pagka talagang ikaw nagtutulak ng ipinagbabawal na pulburon, dapat ho ubusan niyang mga yan. Wala ho talagang ititira. No, siyempre pagka nakikita nila na nagtutumbahan itong mga tulak na to, yung ibang mga tulak lalayo na ako diyan, matutumba ako kung sakali, di ba? Ganun nung mangyayari diyan. Kumbaga magkakaroon ng domino effect, ika nga,
yung mga masasamang loob, magiging matino sila dahil nasampulan sila nitong si Tatay Digong. Kaso, 6 na taon lang ho talaga ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pwede nga lang, di ba, maraming nagsusulong doon na term extension. Sana yun na lang ay sinulong natin. Hindi kagaya nitong mga administrasyon ngayon kung ano-ano pinaggagawa nila. Sa budget nga lang, hindi natin malaman. Paano mo pagagandahin ng serbisyo kung walang pondo? Bangag talaga. Ay, singing nga to. Another song. Sige. Ano ba? Yan. Going all the way. Don't what time it is to ride on one horse open sleigh. Hey, jingle bell, all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. Yay! Alam pa ano natin, magaling. Ito na ko. Mukis ko nimo. Ha? Ayo, ha? Meron na naiiyak dyan. Naiiyak na. English na to. Grabe naman ho yun, mga kababayan. Bigla ho tayong na-touch doon sa nakita natin na yun na ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito na ho tayo. Siyempre, bago natin na ratsadahin itong si Robert H. Barbers, nagpa-good vibes show muna kasi tayo. Kasi pagdating ho dito sa mama na to, panigurado, mababay. Eto na ho, si Robert H. Barbers. Pakinggan ho natin ang kanyang mga barat dito. Linggo lamang, ilang mga barko ng ating gobyerno na pag-aari ng Bureau of Fisheries Naku. ang kanilang sinira sa pamamagitan ng water cannon at laser. Pagkatapos ho ng issue nitong TUADCOM at ng good government diyan kay PRRD at VP Sara. Ito ho, mark my word, ika nga. Sigurado ho tayo. Pagka di na mabenta kasi ngayon medyo wala nang bumibili diyan sa tinda ng House of Representatives na yan. Yang TUADCOM at yung bad government. Wala na hong masyadong tumatanghilik, ika nga. Pupunta ho tayo sa West Philippine Sea. Pupunta ho tayo dyan sa issue na yan. Pagka wala na talaga silang ipantapal sa mga kapalpakan nila, sa mga kabalbalan nila dito sa administrasyon na to. Minimekos-mekos ho nila, di ba? Pansin nyo, noong kay Alice Go, hindi pa masyadong pinapainit yung kay PRRD. Basta focus muna sila kay Alice Go. Alice Go lang. Noong pababa na itong si Alice Go, bigla ho silang pasok dito sa dito kay Tatay Diggs. EJK naman, EJK. Noong napapaso na ho sila sa EJK, pasok ho sila sa good government. Impeachment naman tayo, impeachment. Ngayon pa ito ho, pababa na yung impeachment. Saan tayo pupunta niyan? Punta naman tayo sa West Philippines. Ganyan lang ho. Juggle lang ho nila yung issue para hindi makita ng ating mga kababayan ang kapalpakan ng mga leader natin ngayong mga panahon na to. Yung mga leader nating kagaya niyang si Robert H. Barbers. Ito kasing mama na to, wala na ho ito Tapos na termino nito, kaya kahit mag-coops na siya ng mag-coops dyan sa House of Representatives, okay lang. Tapos na rin naman ang termino niya Wala na ho siyang pakialam. Tuloy. Sir, walang katumbas sa salita ang mga hindi makataong ginagawa nila sa atin. Nako. Walang katapusan ang pagtataboy sa ating mga mangingisda sa sarili nating teritoryo. Naku po. Ang pagsira ng kanilang mga maliliit na bangka na hindi naman threat o banta sa kanila, ang palaging pagbangga, pagsira at pag-water cannon sa ating mga sasakyang pandagat na naglalayag at nagbabantay lamang sa ating teritoryo. Ilang uniforme na ng mga sundalong Tsino ang natatagpuan at nakukuha ng ating mga otoridad mula sa mga inuupahang apartments at gusali Nako. ng mga Tsinong sinasabing empleyado ng Pogo. Mali, iyan na naman kayo Yun ngang mga picture nung ipinakita nyo dito kay teka lang disclaimer muna. Baka sabihin nitong si H. Barbers, tagapagtanggol tayo nitong mga Tsino na to. Hindi, linawin lang natin. Pagdating doon sa mga larawan na di umano pinahirapan doon sa mga Pogo Hub, nung pinakita kay Cassandra Leong, dahil sila yung nagtayo noong mga establishmento na to, alam ho niya yung kung paano itinayo yung mga pintura, yung pasilidad. Sinabi ho niya, hindi, walang ganyan. Hindi nakuhanan yan doon. Kaya yung mga uniforme ng mga Tsino, baka planted din ho yan. Baka
Baka planted din yan. Kasi pinipilit ho nilang ipasara o siraan yung mga pogo na kakumpetensya ng mga pogo ng mga kaibigan nila. Diba? Yung mga pogo ng mga kaibigan nila. Kasi di umano, yung ibang mga congressman dyan, protector ng pogo. Ngayon, yung pinoprotektahan nun nila, yung mga kung saan sila kumikita. Di umano. Tuloy. At kamakailan lamang sa mga barko naman na kunwari ay nagde-dredging sa ating mga karagatan. Lahat ng ito, Mr. Speaker, ay nangyayari kasabwat ang marami nating mga kababayan. Ang pinakamasakit sa lahat, Mr. Speaker, mismong mga kababayan natin ang nagtatanggol pa sa kanila. Meron sa ating paligid ang mga tinatawag na mga bagong makapili. Sa pansariling kadahilanan, mariin nilang sinasabi na walang masama sa ginagawa ng China sa pag-angkin ng mga teritoryo natin at dapat daw ay makipagdialogo tayo upang malutas ng mahinahon ang usaping ito. Paano natin lulutasin yan? Igigarahin natin sila. Makikipagbalyahan tayo. Ano nga lang doon nga lang sa punto na banggaan, di tayo makapalag doon lang nga lang sa punto ng, anong tawag dito, basaan nga lang ng tubig, di tayo makakana Tapos anong gusto mong gawin natin? Girahin natin sila. Ganun mo ba gusto nyo mangyari, Congressman Robert H. Barbers? Doon sa dalawang bagay lang na nabanggit natin, hindi tayo makakanaka dito sa mga Chino na to. Kasi napaka-advance ho nila, napakayaman ho nila. Parang ganito nangyayari. Merong lupa, isang sobrang yaman, at isang talagang naghihikaw sa buhay. Ngayon, itong sobrang yaman na to, lahat ho ng kasangkapan, lahat ho ng makinarya, lahat ng impluensya, pwede niyang gamitin para ma-enforce niya yung claim niya doon sa ari-arian na yon. Itong nag-iikaw sa buhay, yung makain niya lang ho sa araw-araw, hirap na hirap ho siyang maghanap. O paano niya paano niya isusulong yung kanyang mga karapatan doon sa lugar na yon? Kahit na sabihin natin na walang karapatan yung mayaman doon at yung may-ari talaga ng lupa na yon yung mahirap. Sa tingin niyo ba meron siyang magagawa? Wala ho siyang magagawa kasi makain nga lang niya, hirap na hirap siya Paano siya makakasabay doon sa... Natural ang gagawin yan, makikipagdiplomasya yan. Kakausapin niya yung mayaman. Pag-usapan natin to. Hindi naman pwede makikipagbardagulan ako sa'yo. Wala naman akong submarino. Wala naman akong destroyer. Wala naman akong, ang tawag dito, yung warship o kung ano pa man yan. Di ba? Paano ka lalaban? O anong gusto mong gawin natin? Magbigay ka ng suggestion. Yung tawag dito, tribunal. Naku po. Kung gagana lang yan, panahon pa ho ni Panot, atin na yung West Philippines na yan. Kaso hindi nga hinuhonor ng mga Chino. Piece of shit lang yan para sa kanila. Yung pinanalunan natin sa arbitral ruling, walang kwenta sa kanila. Kahit sabihin natin, atin yan, sa kanila yun. Ano magagawa natin? Kung kiniklaim nilang sa kanila yun, makikipagbalyahan tayo. Makikipag-usap tayo ng diplomasya. Ngayon, kung hindi maintindihan to, Ace Barbers, naku po, baka ang script na ibinibigay sa'yo ng amo mo, yung mga sinasabi mo yan. Hindi ba nila nakita ang ilang beses na pakikipag-usap natin sa mga leader ng China? Ano ba ang naging... Para nga tayong tanga no? Para tayong mga tanga. Sa totoo lang. Hindi, para silang mga tanga, hindi pala tayo kasama. Nasasama tayo kasi mga Pilipino tayo Parang tanga tong administrasyon na to, makikipag-usap ng diplomasya tapos maglalagay ng panibagong EDCA site. Palakpakan natin, anak ng toka. Makikipag-usap ng diplomasya sa China tapos maglalagay ng yung lumilipad, yung missile system. Diyan sa Ilocos. Palakpakan! Di ba? Ang ganda ng pakikipag-diplomasya natin. Huwag mo kaming unggoyin, Ace Barbers, ha? Di kami pinanganak kanina. Nakikipag-usap tayo sa China at nakikipag-usap tayo sa buwisit na Amerika. Ngayon, pag nakipag-usap tayo sa China, biglang susundutin tayo ng Amerikano, bagong EDCA site. Itong si Bangag, bagong EDCA site. Ganon, i-position natin itong M system dito sa lugar na to.
O posisyon. O balikatan exercises. O ano man yang gustong mangyari ng China, Amerika, nag-aaway. Nakikipag-usap tayo sa kaaway ng Amerika, tapos gusto natin magkaroon tayo ng magandang pag-uusap sa kanila. Tanga ka pala, anak ng tokwa. Ang labo, Brad. Ang labo. Ang tugon nila, iisa lamang, amin ang buong karagatan, pati ang buong Pilipinas, amin yan, base sa historic rights. Ang Wala silang sinasabing ganun, Brad. Ikaw lang nagsasabi niya, fake news ka. tugon ng China. At ang gusto ng China ay ibasura ang hirap nito, Brad, no? Naririnig mo tong mga reaction video dito. Gusto mong sumagot. Di ba? Kaso di ka makasagot. Di ba? Yung tipong gusto mong patigilin yung pagsasalita ko, kaso hindi mo magawa. Ikaw, pagka pinlay nating kita, pag pinatigil kita, tatahimik ka, Brad. Di ba? Pagka sinabi kong, arbitral award bago tatahimik ka. Pero ako, di mo ako mapapatahimik. Hindi mo mapapatahimik yung mga kababayan nating linalahad nilang katotohanan at ang panlulokong ginagawa ng amo mo at ng administrasyon na to. Magkalinawan tayo. Yan ang katotohanan ho sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. nila tayo kausapin at harapin. Kung kaya naman po, Mr. Speaker, ako ay nananawagan, lalo na sa inyong mga bayarang trolls at vloggers, Naku who po. until this time prefer to take the side of China. Let us all unite, set all our sights towards the enemy, and have a common narrative for our freedom, sovereignty, and love of country. Naku, ano ka na ha? Huwag kang iiyak. Napaka-iyakin mo, Ace Barbers. Anong pro-China? Kailan pa naman tayo naging pro-China? Huwag nang toko tayo pro-China. Naku, iba usapan yan. At least ako, kahit anong sabihin nyo, pro-Pilipino tayo. Yung atin dito, diplomasya at idaan sa mabuting usapan. Lagapak ang ating ekonomiya, makikipaggera tayo. Walang makain ng ating mga kababayan, makikipaggera tayo. Kayo kasi, tawag dito, tapat lang kayo doon sa mga individual na nagpapabusog sa inyo. Di ba? Kanino ba yung loyalty mo, Robert H. Barbers? Kay Tambalos-Los. Kay Marcos Jr. Kaso sa tingin natin, di mo na bet si Marcos kasi di kanya ginawang DILG secretary. Uy, issue silang dalawa nitong si Remulla. Umaasang magiging DILG secretary. Tapos pupusturo ng pagkasenador, hindi siya linagayo. Issue. Hindi po tayo kinakailangan makipagdigmaan sa China upang mapanindigan natin ang ating mga karapatan. We only need to speak with one strong voice, take a common stand, a strong conviction, believe in ourselves, not for our individual selfish interests, but for the country, for our people, and for peace and prosperity of the future generations. One voice daw. One voice daw. Sinong kasama nating dyan sa One Voice na yan? Mga Amerikano? Naku, walang mangyayari dyan. Barbers, manahimik ka na. Masyado ka nang napapahiya dito sa video na to. Dito na tayo. Kaya Prof. Malutigia, by the way, happy birthday, Prof. Malutigia. Palakpakan ho natin. Belated. Happy birthday, Prof. Malutigia. Game. Sana ho natin to. Ano naman, ba't mo naman in-announce? Magandang hapon sa inyo. Pasensya na ha. Medyo nagkagulo yung schedule ko. Okay lang po. Tingnan Basta, natin. Ano naman, Sir Malu, happy birthday! Yo! ano naman, ba't mo naman in-announce? Happy birthday, Prof. Malu. Happy birthday. Palakpakan natin tong si Prof. Malu. At kung umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, pa-birthday nyo na kay Prof. Malu. Bigla parang mapabirthday kay Prof. Malu, mag-subscribe. Magandang hapon sa inyo. Pasensya na ha. Medyo nagkagulo yung schedule ko. Okay lang po. Pero Basta nandito pa rin ako. busy. Hindi po ba kayo kasi ang PhilHealth plano sana na mag-party, mag-celebrate
ng kanilang 30th anniversary sa halagang 138 million pesos. Ito yung nabulgar kanina sa Senado. Oo. Yeah, alam mo, hindi ko maintindihan kung saan kapal ng muka sila kumukuha pagkatapos na lumabas ang desisyon ng both chambers na alsin ang subsidy at ilipat sa iba. Alam mo, Admar, maling-mali yan kasi may universal health care. At dun sa universal health care, in-insure, kaya nga universal in-insure yung mga taong hindi nagtatrabaho kasama dun sa subsidy na yon. At saan nanggaling ang pondo sa SIN products? At yung SIN products, nakasulat doon, 85% should go to PhilHealth. So, hindi ko maintindihan kasi yun sila ang nagpasa yung batas na yun. Hindi yan pa nai-implement dahil nagkaroon ng COVID. So ngayon may pondo at ang pondo ng PhilHealth Trust Fund yan ng mga miyembro. Kaya ako'y nagugulat lalo na nung sinabi ni Senator Po na gustong turuan ng leksyon ang CEO ng PhilHealth. Alam mo, sa public administration, kung gusto mong turuan, di alsin mo. At pagtan ng iba na kayang mag-implement, no? Ang PhilHealth may board. Nandiyan yung kalihim ng kalusugan. So, ako rin nagulat nung sinabi niya na PhilHealth can operate. It's not the operation of PhilHealth. It's the benefit of the members, no? Tinaas nila ang premium. Tayo naman sumunod kasi mandatory yan, salary deduction. Yung pagtaas ng premium, kung may sobra ka at nandun sa batas ng PhilHealth, kailangan mong i-invest para kumita yung pondo. Ngayon, kung may sobra ka, medyo lakihan mo yung coverage, which means isama mo pati outpatient, di ba? So maraming paraan para lumaki yung coverage at para yung uninsured dahil hindi nagtatrabaho ay makasama kasi ang may problema talaga yung uninsured na hindi kasama sa PhilHealth. Doon pumapasok yung universal health care. Nakakalungkot yan, una. At ako'y nababagabag dahil si Presidente, abay, nung sinabit niya ang NEP, wala naman yan. Bakit nung isang araw nag-justify siya na yun daw ay karapat-dapat dahil hindi nagagamit ng pondo? Alam mo, Admar, kung titingnan nyo, nung nagsimula ang administrasyon na ito, may effort, humingi ng legal opinion sa DOJ, mailipat ang PhilHealth mula sa DOH papunta sa Office of the President. Okay? Hindi ko alam kung na-issuehan ng executive order yan. Mukhang legal opinion lang. Siguro maraming nagsabing mahirap mong gagawin yan. So from the very start, ang tinitingnan talaga nila yung pondo ng PhilHealth. So maawa naman kayo sa mga Pilipino. Hindi na nga maayos ang ating sistema ng kalusugan. Ito meron tayong health insurance. Ngayon, yan ang gusto nyong galawin para gamitin sa iba. Hindi ba kayo, ito mga senadora, parati natin tinitira ang members ng House. Pero itong mga senador, akala ko naman sila ang magsasabi na, uy, sandali, huwag natin gawin yan. Pero sila pa nag-justify. So nagpapasalamat ako may 8 o 9 na senador na talagang pinag-aaralan kung anong gagawin dyan. Pero babalik at babalik tayo dyan. Sa kalusugan ho yan ng mga Pilipino, wag naman ho yung ganyanin. Anong masasabi mo dito sa naging real talk ni Congressman Isidro Ungab? Basahin ko lang yung kanyang sinabi sa kanyang latest post kahapon ito. Sabi niya, the Bicameral Conference Committee is now becoming the third chamber of Congress with no recorded debates, no transcript of records, and no transparency at all, but decides the final version of the national budget of the Philippines. Ano pang silbi ng dalawang kapulungan kung kaya rin naman dito sa third, sabi nga ni Congressman Ungab, third chamber of Congress?
alam mo, Admar, sa ating saligang batas, kailangan kasing may isang version coming from the House at the Senate. Yung pagiging third chamber, pag tiningnan mo, ano ba ang intent ng Kongreso? Ano ba ang legislative history? Mahirap pong tingnan sa BICAM kasi kung walang transcript at walang records, paano mo ma-establish sino ang nag-move niyang deletion na yan? Sino ang nag-agree? Kasi hindi mo makikita dun sa pirmahan. Kasi kung titingnan mo lang pirmahan, hindi mo makikita kung paano nag-usap-usap. Ang masakit doon, nagkaroon ng technical working group at hindi na natin alam magmula nung binuo yung technical working group, ano nangyari hanggang sa lumabas yung committee report. Nakakalungkot yan kasi yaang bicameral, ang records ng Kongreso ay dependent dyan. Nakalagay yan sa records ng Kongreso. So pag hinahanap mo ano ang intent ng isang panukalang batas, yan ang pupuntahan mo. Kaso kung walang transcript, walang botohan, masasabi mong ang nangyari dyan ay kanya-kanyang hatian. Nakakalungkot kasi nakikita natin yung may ilang mga media na nakakuha ng BICAM report, makikita natin na ang daming ginawa na imposible. Number 1 yung PhilHealth, number 2 yung pagbalon ng DPWH, na mukhang lahat na ng programa ilinagay doon. Yung SSS, GSIS na paggamit ng kanilang trust fund. Again, yung AKAP, yung unprogrammed. Babalik ulit tayo doon. Napakahina nitong administrasyon na ito kung gagawin nila for the second time. Consecutive. Last year, naglabas ng NEP. Ang lumabas, hindi ayon sa NEP. Ano lang ba ang binito? Hindi binibito yung foreign assisted, hindi binibito yung unprogram at sinasabi, depende daw sa revenue. Kung titingnan mo yung macroeconomic assumptions na ginagawa tuwing budget, ang revenue natin is falling because of graft and corruption. Saan ba nang gagaling ang revenue? Hindi ba sa BIR at saka sa customs? Kung hindi natin na-cure ang smuggling o ang income natin from all this importation, hindi mag-a-appear sa ating books yun. So maliit yung revenue na generate. Nagpasa tayo ng panukalang batas na, hindi na panukala, ng batas na itatax ang internet activities, itatax ang mga streaming platform. Doon sa streaming platform, ang target nila doon, 80 billion. So talagang nagtataas ng tax, hindi lang parang indirect, pero kung ikaw nanonood ng Netflix, mararamdaman mo yon. So paikot yung ginagawa, imbis na sabihin na magtatax kami kay Juan de la Cruz. Kasi si Juan de la Cruz, kung hindi mo nabibigyan ng maayos na serbisyo, itatax mo siya. Sa tingin mo matutuwa. At titingnan natin, Admar, itong buwan na ito, inapprove na ang increase ng utilities, tubig, at saka elektrisidad, tataas ang toll rates. So itong Disebreng ito, masyasyak na ang mga Pilipino na ang dami. Hindi mo ba nakikita sa mga malls? Saan ka nakakita? Pasko, may mall-wide sale. Para lang i-attract ang taong pumasok. So, makikita mo yung ekonomiya, talagang si Juan de la Cruz natututong magtipid sa Pasko, di ba? Usually tayo talagang nagkakuan. Pero ngayon, nagtitipid at sinisiguradong meron pang Enero. Pero Prof, ano lang yan ingay lang yan Ay, hindi! Stable ang bansa natin. Ingay lang yan. Ingay lang yan. Ikaw naman, Prof. Ingay lang yan. Yung 59 pesos yung dolyar. Ingay lang yan. Stable ang bansa natin. Maling-mali. Para sa isang presidente na sabihin ang pananalita ng Pilipinos ay ingay. Ang problema ka. Di ba? Stable daw ang bansa. Paano magiging stable ang bansa? Ang ating utang ay 15 trillion. Presidenteng magsasabi na stable ang bansa at mangingay lamang yan. Siguro bumaba siya, tingnan
Kasi ang nakikita natin parati ang party sa Malacanang, parati Concert. nag-host, di ba? Concert. Stable Parang concert. they live in a time warp. Stable pa lang. Hindi pala stable ang Pilipinas. Stable ang concert. Kayo talaga. Environment na hindi nila nararamdaman ang Pilipino. Or baka ma'am, ang kanyang sinasabing stable yung pagtaas. So pinantay lahat. So lahat ng presyo ng bigas, ibang mga bilihin, isama na ang Yun. kuryente, pati tubig. Pati yung PhilHealth premium raise itaas. So stable lahat. Pantay-pantay Stable naging pantay-pantay na ngayon ang lahat. Pero gaano ka delikado, or gaano ba ka nakababahala itong mga ganitong statement na sa kabila ng mga problemang kinakaharap ni Juan de la Cruz, parang dina-downplay lang yung mga kinakaharap ng mga problema ng taong bayan. Nakakalungkot yan ha. From the ingay lang yan. Kung ingay lang yan, bakit hindi niya pinirmahan ng BICAM report? Yun. Diba? Correct. Yung titingnan mo yung pag-iisip Noong una, sabi niya, walang problema yung PhilHealth, may pera naman sila, kaya mag-operate. Nakita mo yung prinsipyo doon, hindi doon sa beneficiary. Tapos biglang sinabi, hindi, stable tayo, ingay lang yan. Ano yung ingay? Kung ordinaryong tao na ang nagre-raise tungkol dito sa PhilHealth. At PhilHealth lang yan hindi pa napapag-usapan yung ibang problematic provisions na itong budget na ito. Babalik tayo dun sa, di ba ikaw ang nagpanukala ng executive branch na budget? At yun ay nakaprint sa National Expenditure Program. At meron silang resolution tungkol dun sa Fiscal Framework Plan. Ano na nangyari? 'Di ba? Dinaan yan sa DBCC, sa Department of Budget Coordinating Council. Sinuyod yan. Tapos tatanggapin mo basta-basta itong ginawa ng Kongreso. Ang pwede lang gawin ni Kongreso, hindi pwede mag-increase, pwede siyang mag-realign. Pero yung realignment na ganyan, gagawin mong zero, hindi ba parang hindi mo prinoprotektahan ng executive branch? Yung sa education, nasa saligang batas, ang education should have the number one allocation. Ano yung kinat nila? Ang kinat nila ay yung computerization. Tapos kaagad may duktong. Hindi naman ginamit nung dati. Yan ho hindi totoo. Tingnan ho nyo yung computerization program. Ang kulang na lamang ho ay 2 billion. Dahil naka-queue na sa implementation. So kung aalisin mo yun, saan mapupunta? Paano mo makukomplete yung computerization? So nakakalungkot yun At saka wala silang respeto. Pagkatapos silang kausapin si Senator Angara na mag-DepEd Secretary at tutulungan anong ginawa. So hindi ko maintindihan kung sino talagang nagdidesisyon at hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron. Dahil pondo mo yan NEP. Hindi ba dapat paglaban mo yung NEP? Dahil yan ang iyong priorities. Kung hindi kayo magkasundo ng Kongreso, hindi ba dapat, yun ang dapat i-fellowship nila. Hindi ang impeachment. Di ba? Ang daming pwede para ayusin. Pwedeng mag-call siya ng special session para, kasi pag siniro mo ang isang budget, hindi mo yun pwedeng i-veto. So, kailangan pag-aralan uli at magsabit sa kanya ng bagong committee report. Unfortunately, pag nagkaganon, magre-reenacted budget tayo. Opo. Mas malala yung reenacted kasi yun yung may unprogram na 800 million. Pero ma'am, ang tanong ng taong bayan, bakit needed ng budget ang House of Representatives and Senate? Kasi merong post din dito ang journalist na si Jarius Bondok, kolumnista rin. Patungkol dito sa itinaas plus 16.35B ang House of Representatives plus 1.1B ang Senate, so nasa 16.3 and 12.8 billion naging
33.67 billion ng House of Rep, Senate nasa 13.9 billion pesos. Para saan po ang bilang kayo nakapag din diyan sa Kongreso? Para saan ang kanila, ang alam lang ng taong bayan tagagawa lang kayo ng mga batas. Para saan yung pondo ninyo? Well, yan yung pork. Hindi na sa kanila at linalagay sa ahensya. Yaang linagay sa Kongreso, hindi ko maintindihan kasi meron kang 304 billion sa DPWH. Either nag-increase sila ng extraordinary maintenance and other operating expenses. Hindi ko maintindihan kung yan ayuda dahil hindi nga transparent parang linamsam lang ikaw meron si House o ikaw Senado meron ganyan, pero how they will use it is really a question because nobody knows. Pag nagpunta ka dun sa record hindi mo makikita para saan ba yan, which means if you are the leader of the House and the Senate, ikaw ang powerful. Kasi ikaw magdi-distribute ng pondong yan. Pantay-pantay ba? Katulad nung dati? Depende kung sinong malapit sa kusina. So, alam mo, lalong nababoy ang Kongreso dito sa budget ng 2025. And it tells you, inaalaw ng administrasyon. Kung inaalaw ng administrasyon ng ganyan, abay sandali lang, ikaw na lang natin, cash budgeting tayo. Kung may pondo kayo, kung may pondo na likom ng gobyerno, yun gamitin. Kung walang cash, wag niyong i-appropriate. Kasi kung itong mga lahat na ito, walang cash Kaya naghahanapan kung saan kukuha ng pondo Imagine mo yan, hindi mo man lang inamend ang PhilHealth, hindi mo man lang tiningnan ang maaapektuhan na programa, pero kinuha mo by budget. Hindi ba maling-mali yun? Opo, and ito po bang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ito ba yung laging nasa subject sa liquidation by certification? Oo, Admar. At nakakagulat yan, yung pagbalon. Kasi kung liquidation by certification, ang tanong ko dyan, bakit tumaas? Pareho rin namang 308 members at 24 members. Nabawasan yung isa, so naging 23 members. Bakit tumaas? Saan gagamitin yung pagtaas? Additional staff? Saan mo gagamitin? Panibagong mga hearing mga establishmento para nag-aagawan daw po sila. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Kung umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin, join button na dyan lang sa baba. Merry Christmas, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating mga ginagawang reaction video.